Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto sa araw na to? Sa bidyong to, tatalakayin natin ang mga masasamang epekto sa maling paggamit ng mga gamot. Tara na! Kasanayang pampagkakatuto. Nailalarawan ang mga maling paggamit at pag-aabuso sa gamot. Mga paksa, paggamot sa sarili, maling paggamit ng gamot o overdose, adiksyon. Bago natin simulan ang ating leksyon, sabayan niyo muna akong magdasal at bigkasin ang dasal bago magsimula ang klase. Ipikit natin ang ating mga mata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, maraming salamat po sa biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Basbasan po ninyo kami upang aming magampanan ng kusa at may pagmamahal ang aming mga gawain sa araw-araw. Sa aming pag-aaral, sa aming mga tahanan, at sa aming komunidad. Maraming salamat, Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Pero bago yan, mayroon muna akong ibabahagi sa inyong mga pamantayan o gabay sa pagdalo ng isang online class. Halika, sabayan niyo akong basahin. Wastong oras. Dumalo sa tamang oras at iwasan ang pagliban sa klase. Respeto sa lahat. Irespeto ang opinyon ng bawat isa at gumagamit ng magalang na mga salita sa pakikipag-usap. Pakinggan ang guro. Makinig sa aralin ng guro at sumusunod ng tagubilin ng wastong pananamit, paraan ng pagsasagot o pagtaas ng kamay. Matuto at mag-enjoy. Kung may katanungan tungkol sa aralin, huwag maihang magtanong sa guro. Siguraduhin nag-i-enjoy habang natututo. Isa puso at isa isip natin yan mga bata ha. Sa pagkakataong ito, mayroon akong inihandang mga jumbled letters. Ang inyo lamang gagawin ay sabihin ang mga tamang sagot, ang mga tamang salita na aayon sa binigay na hint o pahiwatig. Ang pahiwatig ay may kaugnayan sa kung ano pahahalagahan ang kalusugan. Ito ang unang salita. Ang tamang sagot ay yes, gamot. Pangalawang salita. At ang tamang sagot ay reseta. Pangatlong salita. Very good! Ang tamang salita ay doses. Congratulations mga bata! Nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Alam niyo ba na ang mga salitang inyong sinagot ay may kaugnayan sa ating pag-uusapan sa ngayong araw na ito? Ngayon, subukin natin sa ating sarili kung mahulaan ba ninyo ang sagot sa aking ipapakitang larawan. Handa na ba kayo? Tama! Ang larawang yan ay tumutukoy sa gamot. Mga gamot. Ang ibig sabihin ng gamot ay ang alinmang kimikal na ginagamit na nakakaapekto sa paggana ng katawan ng isang tao. Ito ay nakakapasok sa katawan sa iba't ibang kaparaanan. Kapag nakapasok na, ito ay magtutuloy-tuloy sa utak. Mula rito ay magdadala ito ng bagong mensahe sa buong katawan na kung saan kadalasan ay para manumbalik ang mabuting kalusugan. Pangalawang larawan. Magaling! Ang tamang sagot ay
Reseta. Ang reseta ay naglalaman ng pangalan ng gamot na inumin, haba ng panahon ng pag-inom ng gamot, hakbang kung papaano ito inumin sa bawat araw. Makikita dito ang pirma ng doktor na nagbibigay nito. Kadalasan, may makikita ditong simbolong RX. Pangatlong larawan. Very good. Yan ay self-medication o pagbibigay ng lunas sa sarili nang hindi kumonsulta sa doktor ng ilang individual na dumaranas ng karamdaman o kondisyong pangkalusugan. Ito ay maaaring makakasama sa kalusugan, lalong-lalo na kung mali ang gamot na ginagamit o mali ang paggamit ng gamot. Ang mga sumusunod ay mga maling paggamit ng gamot. Una, di sapat. Sobra o kulang ang pag-inom base sa nakareseta. Pangalawa, mas madalang o mas madalas ang pag-inom. Pangatlo, titigil ng mas maaga o mas matagal kaysa itinakdang panahon sa pag-inom. Pang-apat na larawan. Very good! Addiction. Ang pagkalulong sa gamot ay ang pagkakaroon ng pagkahumaling ng isang tao nito. Isa itong uri ng katayuan o karamdaman na mahirap nang tanggalin. Para mas lalo pa nating maintindihan kung ano at kung papaano makakaapekto sa tao kapag mali ang kanyang iniinom o ginagamit ng gamot, mayroon akong inihandang video na mula sa isang kilalang manggagamot. Siya ay walang iba kundi si Doc Willie Ong. Handa na ba kayo mga bata? Kaibigan, ito po sample ng virus at bacteria. Alam nyo, parami ng parami ang mga sakit sa paligid natin. Patapang ng patapang itong mga bacteria. Tingnan po natin. Pag lalong tumatapang, lumalakas ang bacteria, kailangan tayo gagawa ng mas malakas na antibiotics. Dati nga, simpleng penicillin lang, kaya na. Ngayon, iba na ang mga bacteria. Bakit tumatapang? Bakit nagkakaroon ng superbugs o tinatawag na antibiotic resistant? Ba't sila lumalakas? Partly, kasalanan din po natin. So, tingnan natin na palagay natin merong infection. Okay? May umuubo, meron siyang bacterial infection, nalanghap natin, napunta sa baga natin to, tapos magkakapulmonya tayo dito sa baga, nahirapan tayo huminga, lalagnatin tayo. So, hindi lang isang bacteria ang pumasok dyan, daan-daan, libo-libo. So, pag libo-libo yan, pumasok dito sa katawan natin, ito po ang sample, ito mga kulay blue, ito yung mga mahihinang bacteria. Merong iilan dyan matatapang na strain, itong kulay orange. Pag ininom natin yung antibiotic natin, palagyan natin yung doktor, ang sabi sa atin, 7 days, iinumin mo tong antibiotic, itong dalawa. First day, second day, ininom natin yung antibiotics, gumanda na pakiramdam natin. Napatay na tong kulay blue. Kaya lang yung dalawang kulay orange, nandiyan pa rin. Kailangan mga 7 days na gamutan para totally maubos to. Tinigil na natin yung gamot. Ayaw na natin ituloy, diba? So, pag tinigil natin bigla, itong natitirang mas matapang, sila ang magmumultiply, manganganak, dadami. So, in the end, imbis na simple lang yung pulmonya mo na gagaling na, nagkaroon ka ng mas matapang drug-resistant na itong infection sa katawan, at pag puro drug-resistant, pwede pa magbago ang anyo na talagang hindi natatalab yung dating antibiotic mo. Diyan po nagkakaroon. So, bakit nagkakaroon ng antibiotic resistance? Maraming dahilan. Number 1, mali yung pag-inom. Imbis na 7 days o 14 days, gagawin na lang 2 days, 3 days. Okay? Depende po yan sa sakit at sa konsulta nyo sa doktor kung gaano katagal iniinom. Isa ding problema yung basta-basta iniinom yung antibiotics. Meron ako naririnig, kahit daw sa sakit sa katawan, antibiotic. Kahit ano naramdaman, antibiotic. May kakilala ko, araw-araw nag-antibiotic, nag-amoxicillin siya, 250 mg. Wala lang, kala niya pampagaling sa kanya. Ang problema dyan, everyday siya, madalas siya gumagamit ng antibiotic, hindi kailangan
namamatay lang itong mga mahihina, lalong lumalakas, patapang ng patapang yung mga bakterya at mikrobyo sa katawan niya. Kasi nga, overprescribing of antibiotics, wrong use, kulang yung araw, at meron din tayong problema pag yung mga alagang hayop natin binibigyan ng antibiotics. Virus or bacteria. Ito nga yung virus, ito nga yung bacteria. Ang pwede lang po ang antibiotic kung bacterial infection. Anong mga sakit to? Ito sa baba. Urinary tract infection. Kadalasang bacteria yan. Sore throat, tonsillitis na merong mga nana sa lalamunan, yes, antibiotics. Pulmonya, yes, antibiotics. Pero kung sipon-sipon lang, hindi kailangan ng antibiotics. Konting ubo-ubo, konting allergy, hindi po kailangan. Lalo na yung flu, trangkaso, muscle pain, hindi po kailangan eh. So, titipirin mo lang yung paggamit ng antibiotic, gagamitin mo lang pag kailangan para mabisa para sa'yo. Okay? Isang sakit na kailangan ng antibacterial, pero iba naman to. Tuberculosis, bacteria din to. Pero ang gamutan niya hindi 1 week 6 months, yung iba 9 months. Sabi nga ng mga pulmonologists, kailangan, pag iinom ka ng gamot laban sa TB, kailangan 6 months mo tatapusin. Kung 6 months ang course mo. Oras na gawin mo lang 2 weeks, 3 weeks, hindi po. 2 weeks, 3 weeks, mapapatay mo lang konti, dadami yung matatapang. At yan ang naging problema natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi makatapos ng full course ng TB, kahit libre na nga, minsan baka hindi makabalik sa health center, naubusan ng supply, hindi makapunta, walang pamasahe. Dahil dyan, Pilipinas, isa sa pinakamataas sa multi-drug resistant TB. Ibig sabihin, itong bakterya ng TB, sobrang tapang, baka hindi na magamot. Kung magagamot man, matagalan. Baka 1 year gamutan na to. So, 27,000 Filipinos ang na-diagnose pa lang, pero marami pa hindi na-diagnose. Multi-drug resistant TB, 2017 pa yan. At kailangan ng mamahaling gamutan ngayon. 160,000 to cure. At ibang gamot pa ibibigay. Hirap po. Isa ding problema sa antibiotic resistance, ito po, pag ang mga hayop na kinakain natin, baboy, baka, manok, ay binibigyan ng antibiotics. So, minsan sasabihin nila, pampatabayan. Oo. Pero kung mali ang paggamit, yung mga kinakain nating alagang hayop, nagkakaroon sila ng antibiotic resistance. Pupunta sa plato natin, kakainin natin, pupunta sa tiyan natin. Kaya pag tayo nagka-infection, mas matapang din. Yun na nakita nila, mas matapang. At pag yung tao nagkasakit, napunta sa ospital, yung antibiotic na binigay sa hayop, pampataba, itong parehong antibiotic ang gagamot sa atin, hindi natatalab. Wala nang bisa itong, talagyan natin, antibiotic, may mga grade yan eh. May mga umpisa, may mas matatapang, may patapang na patapang to eh. So, hindi na po pwede kasi tumapang na siya eh. So, kailangan mag-invento pa ng mas matapang, mas mahal pa. Kasi nga naabuso. Dati nga penicillin lang pwede na. Kaya lang, ngayon maraming sakit, baliwala na yung penicillin. Hindi na kinakaya ng penicillin. So, antimicrobial resistance worldwide, napakarami po. Sa tuberculosis, 500,000. Dito sa US, may nakakatakot silang sakit. Itong MRSA. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ito na pinakamatapang natin eh. Methicillin eh. Pampatay ng mga bacteria to eh. Pero pag resistant pa siya, ito nagkakasugat-sugat. Talagang, kaya siguro may mga pasyente nakikita natin, ang daming sugat, kahit anong antibiotic, hindi na mapatay, nag-resistant na siya. Baka nga mali ang pag-inom, na sobrahan, araw-araw iniinom, tapos pag kailangan naman ubusin, ng 1 week, 2 weeks course, hindi rin nabibili. Yung talagang problema natin. Tulad na sinabi ko, pag merong sakit, yan, ang matapang, let's say, itong may bilog, may gray sa bilog, pag hindi tama ang pag-inom ng gamot, kulang ang course, lalo lang dadami yung matapang. Final tips, lagi maghugas ng kamay, pinakamaganda hindi magkasakit. At isang paraan para hindi magkasakit, marami namang mga regular vaccines na kailangan na natin. Yung mga lumang bakuna like polio. Iba mawawala na nga yung polio sa mundo. Dati nga smallpox ang problema. Mabuti na wala na yung smallpox dahil sa bakuna, polio, gusto natin matanggal sa mundo, tigdas, kailangan na magpabakuna.
flu vaccine, pneumonia vaccine, at yung mga regular vaccine. So, use antibiotics appropriately. Pag sa pagkain, kailangan safe sa paghugas, pagluto. Kasi pag napanis yung pagkain, bacterial infection na naman yan, magtatain na naman tayo. Diba? Mainit sa Pilipinas mabilis mapanis yung mga kinakain natin. Sexually transmitted disease, tulog, gonorrhea, bacteria din yan. Pag nag-abroad, pupunta sa ibang lugar, siyempre kakain tayo ng ibang pagkain, mabilis din tayo tamaan ng sakit. So sana po nakatulong to. Konsulta po tayo sa mga doktor natin kung meron tayong sakit. At yun lang po, sana sa tamang paggamit ng antibiotics, isave natin to para mapuksa natin lahat ng mga bakterya na lalabas dito sa paligid natin. God bless po. Ngayon, sa tingin ko ay mas lalo na ninyong naintindihan kung bakit kailangan nating sundin ang mga tagubilin ng doktor kapag tayo ay kumonsulta sa kanila. Tama ba mga bata? Ngayon meron akong tanong sa inyo. Dapat ba ang uminom ng klase-klaseng gamot sa isang beses para madaling gumaling sa sakit? Very good! Hindi dapat tayong uminom ng klase-klaseng gamot para sa paniniwalang gagaling kaagad tayo sa sakit. Mayroon akong inihandang pagsusulit para sa inyo mga bata. Sagutin lamang ang mga tanong ng tama o mali sa pamamagitan ng pagsinyas ng thumbs up kung ang pangungusap ay tama at pagsinyas ng thumbs down kung ang pangungusap ay mali. Handa na ba kayo? Unang tanong. Ang wastong pag-inom ng gamot ay makakaiwas sa mas malalang karamdaman. Very good! Ang tamang sagot ay thumbs up. Pangalawang tanong. Ang pagiging dependent sa gamot ay nakakabuti sa ating katawan. Very good! Ang tamang sagot ay thumbs down. Mali. Pangatlong tanong. Ang self-medication ba o pagbibigay ng lunas sa sarili at ang hindi pagkonsulta sa doktor ay nakakabuti sa kalusugan? Yes! Ang tamang sagot ay thumbs down. Next question. Uminom ng sobrang gamot kaysa nakatakdang dami upang gumaling kaagad. Yes, thumbs down. Mali. Dapat sundin ang inireseta ng doktor. Panghuling tanong, itigil ang pag-inom ng iniresetang gamot kung kailan mo gusto. Ang tamang sagot ay thumbs down. Mali. Kailangan sundin kung ano talaga ang sinasabi ng doktor para ikaw ay gumaling. Para sa ating takdang aralin, maghanap ng isang halimbawa ng iniresetang gamot ng doktor sa inyo o kahit na sino sa pamilya ninyo at idikit sa isang bond paper. Ilarawan kung papaano ito nasunod ang paraan sa pag-inom ng iniresetang gamot. Naintindihan ba mga bata? Wala na bang tanong? Kung wala na, maraming salamat mga bata. Hanggang sa susunod, paalam! Sana ay may natutunan kayo sa aralin ito. Hanggang sa muli, maraming salamat!